So tuloy na natin ang ating pag-aaral. Nasa lesson 3 na tayo ng ating pag-aaral sa Book of Colossians. Part 1 ito, na kung saan ay ang lesson 3, 2 linggo nating pag-aaralan. Ang ating part 1, complete in Christ, guarded against deception. Kung titignan natin ang background ng church, ng book ng Colossians, una sa lahat, ang Colossus ay isang maliit na city lamang sa Phrygia. Pero kung titignan natin, ay mayroong iba't ibang mga religion sa Colossus. Kasama na dyan ang Judaism, mayroong mga mystical religions na kung saan pinopromote nila ang angel worship, ang mga secret visions. At meron din at matindi rin ang impluwensya ng mga philosophers that time. Kaya maging ang loob ng church ay naimpluwensyahan ng mga philosophers na ito, kaya nagkaroon ng mga maling principles ang ilan sa mga mananampalataya. Meron din yung tinatawag na Colossian heresy. Ito yung combo ng Jewish legalism at Greek mysticism, na ang mga false teachers ay nagsasabing si Christ ay hindi sapat. Kaya sa chapter 1, ang focus ng Apostle Paul is Christ supremacy. Sa chapter 2 ng Book of Colossians, kanyang itinuturo that Christ is enough. It's all about Christ sufficiency. Last week, pinag-aralan natin sa verse 6 and 7 na sinabi mismo ng Apostle Paul na kailangan magpatuloy ang mga mananampalataya na lumakad kay Kristo. Bakit yun ang kanyang itinuro? Makikita na natin ngayon sa verses 8, 9, and 10. Dahil kanyang ipinakita na mayroong totoong panganib na kailangan maging mapagbantay ang mga mananampalataya. Kanyang itinuro rin na ang mga mananampalataya, kapag nasa kanila na si Kristo, sila ay kompleto na. Kaya wala nang idadagdag at hindi na rin yon mababawasan. So tignan natin ngayon ang tatlong katotohanan sa verses 8, 9, and 10. Basahin natin ang verses 8, 9, and 10. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him who is the head of all rule and authority. So tignan natin ngayon ang tatlong katotohanan dito mismo sa tatlong verse na ito. Ano yon? Number 1, the danger of deception. Ang akala ng marami, harmless ang mga false teachings. Hindi. Matindi ang panganib nito at iniiwan niya ang matinding problema sa ating spiritual life at sa ating pananampalataya. So kailangan na maging mapagbantay ang lahat ng mga mananampalataya. Kasi tignan ninyo, sa verse 8, sa unang tatlong salita na binanggit ni Apostle Paul, kanyang binanggit, see to it. Napansin nyo yung word? Ginamit ni Apostle Paul yung word na see to it. Anong ibig sabihin? Ang salitang see to it, ito ay present imperative. Na kung saan sinasabi ng Apostle Paul, keep watching. Bakit? Because the danger is constant. Tuloy-tuloy ang panganib. So hindi lang minsanan yan. Na kung saan ang lahat ng mga mananampalataya dapat laging mapagbantay. Yan ang itinuturo mismo ni Apostle Peter sa 1 Peter, na kung saan kanyang sinasabi na maging mapagbantay tayo. Bakit? Sapagkat ang ating kaaway ay katulad ng leong umaatungal na humahanap ng kanyang masisila. So lagi at laging humahanap ang kaaway ng pagkakataon upang sirain at pabagsakin ang mga mananampalataya. Ang ating kaaway, kung titignan natin in Genesis chapter 3, ang unang katangian ng kaaway ay ang pagiging deceiver. Siya ay sinungaling, mapandaya. Kaya kung pansinin ninyo, dinaya niya si Eve. Na-deceive si Eve.
So kailangan na maging mapagbantay ang lahat ng mga mananampalataya. Kaya nga babalik ulit tayo sa statement ni Apostle Paul, see to it. Keep watching. Kaya kailangan tayo maging mapagbantay. Hindi dahil sa nagtagumpay ka ngayon, okay na. Mamaya, kinabukasan, araw-araw kailangan na maging mapagbantay tayo. So balikan natin ngayon ang verse 8. Ang sabi niya, see to it. Then yung word na ginamit niya rito, that no one takes you captive. Ang false teaching, maliwanag diyan na ang kanyang goal ay ikaw ay kanyang ibilanggo. Dahil ang katotohanan, ang salita mismo ng Diyos nagpapalaya. Si Kristo nagpapalaya. Pero ang false teachings, anong gagawin niya? Ikaw ay kanyang bibihagin. So tuloy natin. Nung sinabi mismo ni Paul ang salitang ito, no one takes you captive through philosophy and empty deceit. Sinabi ko sa inyo kanina, mayroong kilalang philosopher that time na matindi ang impluensya. Mukhang tama naman yung kanilang itinuturo. Pero kung titingnan ninyo, bumabangga siya sa salita ng Diyos. Kasi, ang focus ng kanilang mga sinasabi ay ganito, more on self-centeredness, hindi Christ-centered. More on self-effort, hindi siya grace-effort. So maging maingat tayo. Di ba? Katulad ng mga filosofiya na believe in yourself. Nabanggit ko nun sa inyo yan. Parang okay naman siya pero bumabangga siya sa salita ng Diyos. Kung panghahawakan ko ito, believe in yourself. So hindi na ako nakafocus kay Christ, nakafocus na ako sa sarili ko. Hindi na ako huhugot ng lakas kay Christ sa sarili kong karunungan na lang at sa experiences ako huhugot ng lakas. Yun ang problema sa believe in yourself. Dahil ang tinuturo ng salita ng Diyos, magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon. At sinabi ng kanyang salita na sa Panginoong Hesus tayo magtitiwala at hindi sa sarili nating karunungan at sariling kaalaman. Dahil sinabi ng kanyang salita, mangmang ang taong nagtitiwala ng kanyang sarili. So kailangan i-check natin, anong mga principles ang niyayakap ko? Kasi yun ang naging problema sa ilang mga mananampalataya sa mga taga-Kolosas. Ilan na sa kanila niyayakap nila ang mga maling prinsipyo dahil nga sa influence ng mga false teachers at ng mga philosophers. At hindi doon nag-e-end. Sumunod yung word na human tradition. Kaya nga, maliwanag dyan, hindi siya Christ-centered, kundi human tradition. Gawa lamang yan ng tao, hindi gawa ng Diyos. So anong principle yayakapin ko? Ang salita ng Diyos or ang salita ng tao? Tandaan ninyo, hindi lahat ng tradisyon masama, pero ang konteksto niyan, yung human tradition na pinopoint out ni Apostle Paul, bumabangga mismo sa salita ng Diyos. Contradiction yan sa salita ng Panginoon. Katulad ng ginagawa ng mga false teachers that time. So, itinuturo kasi nila ang mga ritualistic observances na sinasabi nila, kailangan ninyo pa rin ng ceremonial washing. Ito yung ginagawa ng mga Judaizer para sila'y malinis. Sumunod na word na sinabi roon ay elemental spirits of the world. Debated pa rin ito. Sinasabi ng ilan, ito yung mga basic principles ng religion. So possible yon dahil sa iba't ibang mga religion na nag-i-impluwensya sa mga mananampalataya katulad ng Judaism, Gnosticism at ng iba pa. Pero sinasabi rin ng ilang mga mag-aaral ng salita ng Panginoon, ito ay mga spiritual powers, mga demonic forces. Pero alin man rito sa dalawa na interpretation, wag sanang mawala ang focus natin kay Jesus Christ. Number 2, na katotohanan, the fullness of Christ. Ngayon, tignan ninyo sa una, pinapag-ingat tayo sa mga false teachings. Pagdating sa verse 9, ipinakita na ni Apostle Paul, inulit niya ulit ang sufficiency ng ating Panginoong Hesus na sinasabi niyang kompleto na. Si Jesus Christ hindi kulang. Siya ay sapat. Verse 9, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily. Sinabi ko nun sa inyo kung anong ibig sabihin ng fullness. Ang fullness sa Greek is pleroma. Ibig sabihin, hindi siya partial, totality ang usapan diyan.
every attribute ng Diyos ay na kay Christ. So pag sinabi nating attributes, merong tinatawag na three main attributes. Ano yon? Omniscience, omnipotence, and omnipresence. So si Jesus Christ ay omnipotent, omniscient, omnipresent. Pag sinabi nating omnipotent, all-powerful. Marami kasing nagtuturo na sinasabi nila kaya powerful si Jesus Christ because of the Holy Spirit. Yun ay sa side ng humanity ng Panginoong Hesus. Pero tandaan ninyo, nung nagkatawang tao si Jesus Christ, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Siya pa rin ay Diyos at nananatiling Diyos. Madalas kasi nami-misinterpret ang Philippians chapter 2. Ang konteksto noon, hindi ginamit ng Panginoong Hesus ang ilang pribileyo ng kanyang pagiging Diyos. Bagkus namuhay siya bilang katulad ng isang alipin at sumunod sa God the Father. Yun yung pino-point out doon. Yun yung context doon. Kaya nga ang subject, it's all about humility. Na ang lahat ng mga mananampalataya dapat tularan si Jesus Christ at maging mapagpakumbaba. Hindi nangangahulugan na nawala ang pagiging Diyos ni Jesus Christ. Dahil tandaan ninyo, kung babasahin ninyo sa gospel, nanginginig, natatakot ang mga demonyo sa Panginoong Hesus. Naalala ninyo nung mayroong dalawang tao na inaalihan ng napakaraming masasamang espiritu? Sabi nila sa Panginoon, alam namin, kilala ka namin kung sino ka. Itatapon mo na ba kami nang wala pa sa kapanahunan? Nandun ang pagkatakot nila sa Panginoong Hesus. Ipinapakita roon na all-powerful si Jesus Christ. Ngayon, in the Gospel of John, omniscient ang Panginoong Hesus dahil lang sabi ng Bible na alam ng Panginoong Hesus kung ano ang nasa isipan, nasa puso ng mga tao. Tandaan ninyo, ang Diyos lamang ang may katangian niyan. Walang sino mang nilalang ang nakakaalam ng isipan at puso ng tao. Maging si Satan at ang mga demonyo, hindi nila alam kung anong nasa isipan at puso ng tao. Ang Diyos lang nakakaalam niyan. At ang sabi ng Bible, alam ni Jesus ang nasa isipan ng tao. And guess what? Sinabi rin ng Bible na alam ng Panginoong Jesus ang araw ng bukas at ang lahat ng mga mangyayari. Omniscient ang ating Panginoong Jesus at hindi lang yon, omnipresent. Pag sinabing omnipresent, kahit saang dako naruroon siya. Naroon lagi ang kanyang presensya. In Matthew chapter 28, anong sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple na gumagawa ng mga disciple? Ang sabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. So maliwanag na naroon ang presensya ng Panginoong Hesus. So yan yung attributes. At hindi lang yon, holy si Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, kailanman hindi siya nagkasala. Kahit nung siya'y nagkatawang tao, hindi siya nagkasala. At hindi lang yon, siya ay eternal. Ibig sabihin, walang simula, walang wakas. Anong sinabi ng Panginoong Hesus? I am the Alpha and Omega. Wala siyang pasimula, wala siyang wakas. Bagkus siya ang nagpasimula, siya ang gumawa, siya ang lumalang. Kaya declaration ng Panginoong Hesus, ang kanyang sinabi, I am the Alpha and Omega. Eternal ang Panginoong Hesus. At siya rin ay immutable. Dahil yun ang sinabi mismo ng Bible in Hebrews. Siya ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. So maliwanag na ang ating Panginoon, ang attributes ng pagiging Diyos ay nasa Kanya. Ngayon tuloy natin. Yung salitang fullness, na kay Jesus Christ, ang lahat ng katangian ng Diyos. Pero hindi lang yon. Sumunod roon, fullness of what? Deity. Sabi nyo nga, deity. Binanggit ko nun sa inyo kung ano yung word na deity. Sa Greek word. Ano ang Greek word nun? Theotes. Ibig sabihin, hindi lang ang katangian ng Diyos ang mayroon kay Jesus Christ, ang pinopoint out niya, siya mismo ay Diyos. Nakukuha ninyo? So, hindi lamang basta't nakikita mong katangian ng pagiging Diyos kay Jesus Christ, siya mismo ay Diyos. Ngayon, yung kasunod, mas matindi yan. Bakit ginamit ito ni Apostle Paul? Yung word na of deity dwells bodily. Bakit kailangan pang banggitin na si Jesus Christ nagkatawang tao, na mayroon siyang katawan, mayroong flesh? Bakit sinabi pa sa New Testament, especially in Matthew, Mark, and Luke, na si Jesus Christ napagod, nagpahinga, natulog, uminom, kumain? Para patunayan na si Jesus Christ ay mayroong katawan at nagkatawang tao. Bakit?
Bakit yun ang nilagay ng mga author na ito? Upang depensahan ang maling doktrina ng dualism. Kasi sa dualism, kanilang paniniwala, ang material at ang immaterial ay ganito. Ang immaterial ay good at ang material ay evil. So sinasabi nilang impossible na nagkatawang tao si Jesus Christ kasi ang laman ay evil. So kanilang nire-reject ang pagkakatawang tao ni Jesus Christ. Kaya sinabi mismo ng mga manunulat, especially ni Matthew, Mark, Luke, John, na si Jesus Christ nagkatawang tao. Sinabi ni John, nakita namin siya, nahawakan namin siya, nakasama namin siya. Para patunayan na nagkatawang tao si Jesus Christ. Kasi kung tatanggapin yon at sasabihin hindi nagkatawang tao si Jesus Christ, delikado ang ating salvation. Bakit? Tignan ninyo ang sabi ng Bible. Kung walang pagtitigis ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So kung hindi nagkatawang tao si Jesus Christ, then papaano tayo makakatanggap ng kapatawaran? Yun ay pagre-reject na hindi na ipako si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kaya sinasabi mismo ng mga Gnostics na sinasabi nilang si Jesus Christ, hindi naman talaga siya nagkatawang tao, siya lang ay spirit. Pero sinasabi mismo, nagsalita ng Panginoon, especially in Colossians chapter 2, verse 9, nagkatawang tao si Jesus Christ. At dahil nagkatawang tao si Jesus Christ, pinapakita niya na ang ating salvation, una sa lahat, natanggap natin ang kapatawaran mula sa ating mga kasalanan. Mayroong nagbayad ng ating kasalanan, mayroong nagsakripisyo, mayroong nagtigis ng dugo. Walang iba kundi si Jesus Christ. At hindi lang yon, mayroong resurrection. At dahil mayroong resurrection, mayroon tayong eternal life. At hindi lang basta eternal life, magkakaroon tayo ng glorified body. Amen po ba? So alam na ninyo ang dahilan kung bakit sinulat yung kumain, natulog, nagpahinga si Jesus Christ. Kaya mahalaga ang pag-aaral talaga ng Bible. Amen? Number 3, the believer's completion. Napansin niyo yung presentation ni Apostle Paul na ipinakita niya, una, ang false teachings ay mapanganib. Pangalawa, ipinakita niya na si Jesus Christ ang siyang makapangyarihan sa lahat. Hindi lang katangian ng Diyos ang mayroon sa kanya, kundi siya mismo ay Diyos. Ngayon, bakit yun ang sinabi mismo ni Apostle Paul? Kasi sabi mismo ng mga false teachers na hindi sapat si Jesus Christ. Kaya ito ang pambanat, pang-resback ni Apostle Paul. Verse 10, and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. Napansin nyo, ginamit niya, have been filled. Perfect tense yan. Anong ibig niyang sabihin? You have been made full with continuing results. Ipinapakita niya na tapos na ito, na-accomplish na ang lahat. So ang mga mananampalataya, walang kulang sa kanila. Ang spiritual fullness ay hindi natin ine-earn. Natanggap natin ito through union natin kay Jesus Christ. So nung tayo nananampalataya kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, we are complete. Kompleto na yun. Hindi kulang si Jesus Christ. Kaya meron siyang kasunod na sinabi diyan, who is the head of all rule and authority. Kasi sinasabi ng mga false teachers ay ganito, hindi, kailangan ninyo ng angels. Kailangan nyo pang i-worship muna ang mga angels. Kaya yun yung makikita natin sa mga susunod. Na tinuturo ng mga false teachers na ito ang pag-worship sa mga angels. Sinasabi ng Apostle Paul, sino ang pinakamataas? Sino ang nagro-rule sa kanila? At doon sa chapter 1, ipinakita mismo roon na si Jesus Christ ay hindi lang co-creator, kundi siya ay creator. At siya ang sustainer ng lahat. So, ibig sabihin, siya ang may control ng lahat. Sapat si Jesus Christ. Sabi ng mga false teachers, hindi sapat si Jesus Christ. Kailangan ninyo ng higher knowledge, kailangan nyo ng secret knowledge. Pero sabi ni Apostle Paul, sino ba ang pinakamataas sa lahat? Sino ba ang nagro-rule? Sabi niya rito, who is the head of all.
rule and authority. Wala nang tataas pa kay Jesus Christ. So anong principle nito? Number 1 principle, false teaching enslaves but Christ liberates. Ang false teaching, kapag niyakap ninyo yan, nagiging mali ang iyong principle at nagiging mali ang iyong buhay. Nagiging powerless Christian ka. Kasi, mali na ang understanding mo sa salita ng Diyos. Hindi mo naiintindihan ang iyong identity sa harapan ni Kristo. Pero sa kabilang banda, si Kristo ay nagpapalaya. Dahil sinabi ng Panginoong Sus, "And ye shall know the truth, and the truth shall set you free." At sino ang katotohanan na tinutukoy? Si Jesus Christ. Hindi siya isa sa mga katotohanan, siya ang katotohanan. At siya lamang ang makakapagpalaya. Ito mga false teachers, sinasabi nila kailangan nyo ng ganito upang makalaya kayo ng lubusan. Sabi na Apostle Paul, si Jesus Christ ang nagpalaya sa inyo nung kayo ay nanampalataya sa Kanya. Pangalawa na principle, Christ is the fullness of God in human form. He is not a partial revelation but God Himself made visible. Kaya nga sinabi mismo ni Apostle Paul, ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, siya'y nagkatawang tao. So kung gusto natin makilala ang God the Father, kailangan mong makilala si Jesus Christ. Kung gusto mong magkaroon ng relationship sa God the Father, kailangan manampalataya ka kay Jesus Christ. Wala ng ibang way. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14, kung nakita na ninyo ako, nakita na ninyo ang Ama. Anong ibig sabihin? Ang lahat ng katangian ng God the Father makikita kay Jesus Christ. Kaya ngayon yung sinabi ko sa inyo kanina, yung attributes. Third principle, believers are already complete in Christ. Anong sabi ng mga false teachers? Hindi pa kayo kompleto. Kailangan ng dagdag. So anong sinasabi ng legalism? Ganito ang kanilang katuruan. Faith plus religion. Faith plus higher knowledge. Faith plus good works. At yan ang kumakalat rin ngayon. Faith plus good works. Faith plus water baptism. Ang turo ng ilan na mga religion, especially in the Philippines, ang kanilang turo ay ganito, faith plus water baptism. Masasave ka lang raw kung magpa-water baptize ka. Hindi sapat ang pananampalataya. Mali po yun. Ang water baptism ay unang hakbang ng pagsunod. Matthew chapter 28. So, kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, kompleto ka na. Amen? Wala nang dagdag pa dyan. Kasi, nasa iyo si Kristo, so hindi ka kulang. So, ano dapat natin gawin? Guard your mind with Scripture. Tuloy-tuloy nating bantayan ang ating isip gamit ang Biblia. Huwag nating basta-basta tanggapin ang mga bagong aral or mga trending na katuruan. Sinabi nga ng salita ng Diyos tingnan niyo ang sabi ni John, na huwag ninyong patutuloyin sa inyong tahanan ang mga nagtuturo ng mali, ni batiin sila. So pag mayroong mga kumakatok sa inyong bahay na mga nagtuturo ng mali, huwag niyong i-entertain, huwag niyong sabihin, Pinoy ako Tandaan mo, ikaw ay Kristiyano. Simple lang, sabihin mo, sorry, di kami tumatanggap, hindi kami nagpapatuloy. Huwag niyong i-entertain ang mga nagtuturo ng mali. Baka yung ilan, pinapanood na ninyo, naka-follow pa kayo sa kanilang page ng mga nagtuturo ng mali. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong magpatuloy. Maaaring sasabihin nyo, sa bahay naman pura yung binanggit ng Bible. Yes, wala naman mag-cellphone pa that time. Pero in principle, maliwanag yan. Sinong wine-welcome mo? Sinong humuhubog sa isipan mo? Kasi kung ano yung pinapanood mo, yun ang humuhubog sa'yo. Preaching na yan Kumusta yung mga fina-follow ninyo? Yung mga vlogger na fina-follow ninyo, okay ba yung kanilang mga tinuturo? Maaaring sinasabi nila, basta't nakakatawa. Palamura naman, tapos iba yung kanilang pinopromote. Baka sugal pa, pinopromote niyan. Naka-follow ka pa.
Sabihin mo sa katabi mo, yan, follow mo na yan. Amen? Kaya kailangan i-filter ang content na pinapanood o binabasa natin. Check natin yan. Baka bumabangga na sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga, gumawa tayo ng habit ng scripture study. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kasi nga, sinabi ng Bible, ang ating kaaway ay katulad ng leyong umaatungal na humahanap ng masisila. Kapag hindi ka nagbantay, malalapa ka ng kaaway, may babagsakan niya. So malaking iiwang damage niyan sa iyong spiritual life. Pangalawa, trust Christ sufficiency. Mag-invest sa daily habits sa Kanya. Kailangan natin ng ating prayer life mapatatag, ang ating obedience. Dahil hindi instant itong mga ito, pero sustainable at tunay ang epekto naman ng mga ito. Ngayon, tignan ninyo, katulad sa social media, dahil, di ba sinabi ko nga sa inyo, sapat na si Christ. Pero kung basahin ninyo ang, mapapansin ninyo, kakusana sa social media, merong mga post na ganito 25 years old, meron ng 2 bahay, 5 kotse, at sumusweldo ng 60,000 monthly. Tapos susunod, ikaw. Minsan yung nakikita, naliliit ka ng, ay kulang, yung parang nakita mong bumaba ang iyong value. At tinitignan mo, kailangan kong habulin na ito, kailangan kong habulin na ito. Pero anong sabi ng Bible? Hindi nakabase ang ating buhay sa kayamanan, sa karangyaan. O kaya meron naman ganito, ilang taon ka na? 29 years old. Allah ka. Single ka pa rin. Bilisan mo na mag-asawa. Bakit? May deadline? Kailangan ba talaga? Yun ang problema Yung hindi na prinsipyo, kundi pressure na. Hindi dapat sa pressure, kundi sa prinsipyo. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Mga kapatid ko, hindi kayo kulang. Nung kayo nanampalataya kay Kristo, sufficient na yon. Si Jesus Christ, kinompleto niya na kayo kasi complete yung kanyang work. At dahil ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay na kay Kristo, you are complete in Christ. At siya ay sapat. Kaya huwag kang makipag-compete sa mundong ito. Hindi ko sinasabing masama ang managana, hindi ko sinasabing masama ang ma-promote, hindi ko sinasabing masama ang yumaman. Hindi yun ang pinopoint ko. Ang pinopoint ko ay huwag kayo makipag-compete. Tandaan ninyo kung sino kayo sa harapan ni Kristo. Hindi bumaba ang inyong value. Dahil, kung titignan mo, dahil nasa iyo si Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Yun, yung isang title pa lang na yun, bigatin ka na. Amen? Number 3, live confidently under Christ's authority. Dahil ngayon ay na kay Kristo ka, then mabuhay ka kay Kristo, magpasakop ka kay Kristo, susunod ka kay Kristo, at ang principles ni Christ ang susundin mo. Bakit? Dahil siya, hindi lang siya ang Panginoon mo, siya rin ang hari mo. Hindi lang siyang tagapagligtas mo, kundi siya ang Panginoon ng buhay mo. So kailangan mong makita sino ako sa harapan ni Jesucristo. Kaya mga kapatid ko, kailangan kilalanin natin kung sino tayo, alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Nanampalataya ka, then wala ka dapat ikabahala. Kaya, sa anumang mga naririnig ninyo, kailangan ninyong i-check ang lahat. Baka kumokontra na ito sa salita ng Diyos. Kaya wag
na huwag magpapa-impluwensya sa mundo at sa mga maling katuruan at sa sinasabi or opinyon ng mga tao. Kailangan ang tayuan mo ang sinasabi ng kabuuan ng salita ng Diyos.